we can do is right now through our deeds and our words. When our hearts are rooted in Christ Jesus and His Word. Rooted in Christ, rooted in His Word. Daily in devotion, early morning evening noon. So that our lives be like that of Jesus. Let us all young people be rooted in Christ Jesus and in His Word. As we are watered, read His Word every day. Every line in the Scriptures and our hearts, let God make His way. For a strong foundation, what will that bring to pass? And for our valiant mission to fulfill this fitting and trust. Rooted in Christ, rooted in His Word. Daily in devotion, early morning and noon. So that our lives be like that of Jesus. Let us all young people be rooted in Christ Jesus and in His Word. Rooted in Christ, rooted in His Word. Daily in devotion, early morning and noon. So that our lives be like that of Jesus. Let us all young people be rooted in Christ Jesus and in His Word. Rooted in Christ Jesus in His Word. Rooted in Christ Jesus and His Word. Ayan mga kapatid, narinig po natin ang awit ni Sister Ro. Yun po ay pauna pa lamang bago natin mapakinggan yung ating speaker na sinabi ko po kanina ay mas marami tayong matututunan dito na mga mensahe. Ito babasahin ko po ang yan. Mga kapatid, lingid po sa inyong kaalaman ay itong ating speaker ay isa pong Roman Catholic since birth. Yan. So, medyo marami tayong maintindihan ngayon. At former Catholic faith defender. Diba? Sa Metro Manila Resource Speaker and advisor of SDA. SDA siya. Po dito ay advisor ng SDA Apologetics. Isa rin po siyang former na Catholic Lay Apostolic Movement of the Philippines. So talagang isa siyang nakaka-relate ka ba, Sister Lab? Isang Catholic. Oh, close talaga. Wala, naka-focus siya, di ba? Ayan, so CFLAMP, isa po siyang former Catholic Lay Apostolic Movement of the Philippines and Bishop Delegated National Head Chairman of Debating Team and Luzon
NCR Rizal Head Organizer. So talagang napakatibay ng kanyang pundasyon para po sa isang Roman Catholic. Sayang wala dito si Ate Sai na marinig din niya. At isa po naming dito, brother, yung bisita po namin ng isang Iglesia ni Cristo. Yan. Isa po siyang former seminarian, St. Paul of the Cross Seminary, Caloocan. Graduate po siya ng Associate in Biblical Studies at St. Paul Bible Institute and Seminary. So, 5 years din po siya naging Iglesia ni Cristo. Meron po din siyang katungkulan doon. Isa po siyang secretariat, naging treasurer, kasama rin po siya sa choir. So, at during July 2019, naging isa po siya. At sa ngayon po, ay atin na po siyang mapapakinggan, which is, ito pa po pala, nag-graduate po siya ng Bachelor of Arts in Theology, major in Apologetics at Philippine International Institute of Advanced Studies, or PIAS. So, doon po namin kanina narinig na meron palang ganito. Ang sabi po ni brother ay para sa ano yung brother? Layman. Ayan, meron palang offer na course pa ang Adventist para sa mga layman. At doon niya ito nakuha. At ngayon po, mapapakinggan natin ang mensahe na galing po sa kanya sa katauhan po ni Brother Denmar Santiago. Na isa pong sabihin na natin 360 yung kanyang turning point. Tama po ba? O kaya sabihin na lang natin siguro 720. Dalawang ikot? Diba? Ganon katindi ang ating ngayon speaker. Ayan, so sa magitan po ng Holy Spirit na po tayo ay i-guide at ma-bless sa araw na ito sa kanyang mensahe. Happy Sabbath po. Papurihan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hello. Hello, yan. So, papurihan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito ng Sabat, sapagkat tayo muli nagkatipon sa dakong ito ng ating sambahan. Yan. So, binabati ko po ngayon ng isang holy, happy, and healthy Sabat sa inyong lahat, mga kapatid. Yan. Pero bago ko po umpisahan ang aking message ng Panginoon para sa inyo, gusto ko lang pong i-share this awkward moment. Kanina, buba po ako dyan. Dahil hindi po alam ng inyong lingkod yung papunta dito, punta ko ng SM North, pababa ko ng tricycle dyan. Ngayon, naghahanap ako ng logo. Sabi ko, wala estate church. Bakit naliligaw mo? Sabi ko, residential to nasa na yung church. Alam niyo, minsan nasa isip-isip ko, lagi siyang nasa sulok. Kasi, mga kapatid, ito nakakatawa, no? Kapag ka isang church ay sira, hindi pa tapos, at nakakulong sa sulok, yun po ay Adventist. Alam niyo na po yun. Napalatandaan, pag Mormons, mayroong basketballan. Pagkaluma na at talagang inaamag na, alam nyo na Katoliko yun. Pag may tulis-tulis, alam nyo, Iglesia ni Cristo. Di ba? Kaya kanina, sabi sa kanina ng bro, siguruduhin mo ng mga Adventist yung makakamayan mo, ha? Ay, praise the Lord naman, may mga sumalubong naman po, mga kapatid. No? Ayan. So, tayo po mga kapatid ngayon ay napakabilis ng panahon. Ano po, nung nakaraan parang December lang, tapos eto na. No, nag-birthday na ako ng June, nag-birthday na yung tatay ko, no? And 2 weeks ago galing po tayo sa Cebu. Galing po tayo sa Cebu, sa may Tabogon, Cebu. Actually, kakauwi lang po natin ngayong week na ito. Kakauwi lang natin. Dahil nadidelay yung ating flight dahil masama ang panahon. Ayan. So, mabuti nga po ang inyong lingkod ay nakauwi dito bago ang schedule. Ayan.
So, salamat sa Panginoon. Marami tayong dapat magpasalamat sa ating Panginoon. No? Lalo na yung natagpo ko yung ating church. Kala ko naliligaw na ako eh. Masaya po ako mga kapatid na kayo po ay makita sa umagang ito. No? So, ito po ang ating title ng ating message. No? Ask for the old paths. Batay po dito sa Jeremiah chapter 6 na ating pinakasusing talata, mga kapatid. Alam niyo po ba, mga kapatid, ito po ang talatang ito ay isa sa mga basihan ng mga nagsisilitawang iglesia ngayon, gaya ng dating daan. Kasi dating landas, the old path. Pero hindi po natin natuturo yung dating daan dito dahil tayo 70 Adventist. Ano? Okay. So, mga kapatid, yung ating mga may experience na, hindi ko tatawagin matanda. Yung mga may experience na at lumagok na sa pananampalataya, ang tawag nila, mga kapatid, kapag ang isang tao naglalakad ng paulong, yun po ay nasisiraan ng bait. Dahil naglalakad ng paulong. Tama po? At sa mga kabataan, kapag ka nagsabing, huwag na tayo, pass is pass. Never po. Peter yan. Tama ba? Di ba? Pass is pass. No? But, what the verse says is ask for the old paths. Ano ibig sabihin? Tayo ay magtanong tungkol sa mga dating landas. May mga karanasan po tayo sa ating buhay na bagaman pangit, ay maganda po ang kahihinatnan. Katulad ng aking conversion, mga kapatid, na dati, ala natin tayo, nasa puning na iglesia na tayo lang maliligtas. Tayo lang ang maliligtas. Ganyan. Banal tayo eh. Dati nung I was a Catholic, I remembered how many times I prayed the rosary, no? Bago yung you know that our parents used to play those beads. And then they're murmuring, Ave Maria, sasabihin, Our Father who art in heaven, holy to him. Tapos, you felt like you are holy because you are talking to the saints in front of the altar. And afterwards, nakita ko yung aking sarili na isa akong iglesia ni Cristo. Na, Opo, Amen. I'm not knocking here. But, you know, that is an experience, mga kapatid. Na nakakatong balikan, pero takit pa rin. Gaya nito, mga kapatid, naalala ko, itong ating pinakatalata, the Lord makes His plea to His people, no? Ang sabi ng ating Panginoon, tumayo kayo at hanapin ninyo, ipagtanong ninyo ang dating daan kung saan naroon ang mabuting daan. Di ba? Mamaya ay lalaliman natin, mga kapatid, ang konteksto ng talata. No? The old way is often described as the best way, where the good way is. And that is to lead back to the law of Moses. What does it mean, mga kapatid? Why I emphasize that? Actually, dapat naka-underline ito eh. Lead back to the law of Moses. Because Christ is the end of the law. Siya ang kinauuwian ng kautusan. Bakit? Ang aral ng 70 Adventist, the three angels' message, the health report is not the actual message. It is the arm of the message. But the actual message is the righteousness of Christ. Always leading back to Christ. And even the law of Moses, laging bumabalik sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat He is the fulfillment of the law. You cannot fulfill the law by yourself. However, Christ did for us. That's why He is the end of the law. Hindi ibig sabihin na dahil nandiyan na si Kristo, wala nang kautusan, meron pa rin. Siya ang kinatutuparan
ng utos. Katulad dito, ang Diyos ay pag-ibig. Pagka sinabi ng kautusan na ibigin mo yung kapwa, always leading back to the character of God, who is a God, who is a loving God. Mga kapatid. So when the Lord makes His plea na go back to the old paths, what does it mean? Bumalik tayo dito sa pagsunod. Hindi lamang dito sa kautusan, kundi maging sa ating Panginoon na siya kinauuwian ng batas. Sapagkat, mga kapatid, mayroon tayong buhay ngayon na hindi ayon sa Panginoon. Minsan ba nagtataka kayo bakit hindi pinakikinggan ng Panginoon ang aking mga panalangin? Tila bingi ang Panginoon. Sabi nga ng kanta ni Gary Vic, si Gary Vic ba kumanta nito, yung natutulog ba ang Diyos? Na hindi nakikinig ang Diyos, no? Kasi para siyang nabubulag sa ating kahirapan at daig. No? So that's why it says that lead back to the law of Moses. Why? Mga kapatid, pagka tayo bumalik sa kautusan ni Moses o sa Ten Commandments na ito, we will know, no? Even in the Sabbath commandment, we will go back to the real, no? To the real reason behind it, and it is Jesus. No? Kaya si Jesus Christ, mga kapatid, He is what? He is the truth, the life, and the way. Ang katotohanan, ang buhay, at ang daan. Jesus is the way. No? He is the way na sinasabi dito, mga kapatid. Na ipagtanong ninyo tungkol sa mabuting daan. Sapagkat may buhay tayo, lumilihis na. Yeah? Just for example, mga kapatid, napag-uusapan natin yung Sabbath keeping. The strict implementation of the Sabbath keeping. Dahil sa sobrang gusto nating sumunod, no? Dahil sa gusto nating sobrang sumunod sa pagsunod ng Sabbath, nakakalimutan natin kung ano ang tunay na dahilan kung bakit tayo nangingi ng Sabbath. What is the real purpose of Sabbath keeping? It is to glorify God. Remember in the three angels' message, mga kapatid, ang sabi, Revelation chapter 14, verse 6 to 7, fear God and worship Him who made heaven and earth, and the sea, and the springs of water. So, it is God who is the center of our faith. Not just because it is our responsible. Don't just take it as a responsible na we have to go to the church because it's Sabbath day. I am the Seventh-day Adventist. No. Minsan, may tinanong ako, bakit ka Adventist? Dahil ito tunay na iglesia, dahil ito pinalakihan ko, dahil Adventist ang magulang ko. Remember, the best answer that you must answer to that question, mga kapatid, Adventist ako dahil kay Kristo. Always leading back to Christ itself. Because He is the center, pillar, and foundation of our faith. Without Jesus Christ, we are nothing. Mga kapatid. So, Jesus makes a similar plea today. Ano yung pinapanawagan ng ating Panginoon sa atin? No? Based from the Gospel of Luke chapter 13, verse 24, and John chapter 14, verse 6. Pupunta kayo dun sa mga makikipot na daan. You know, mga kapatid, bakit
inihalimbawa ng ating Panginoon ang makipot na daan sa kanyang sarili at hindi sa malapad. Sapagkat mga kapatid, yung makipot na daan, iilan lang ang makakapasok dito. At yung makipot na daan yun, kailangan mo magtiis. Isipin ninyo yung iskinita, mga kapatid. Isipin ninyo yung iskinita. Halimbawa, sino ba nakapunta na dito sa Novaliches bayan? Meron tayong church doon na papasok sa iskinita, bago mo marating yung church. Ayun yung literal, mga kapatid, na makipot na daan. Bakit? Dadaan ka muna sa iskinita. Dadaan ka mo, pigilid lang. Makipot na daan. Kailangan magtiis ka. Kasi pagka nasa malapad ka, katulad ng dinaanan ko dyan sa may bandang papuntang SM North, malapad ang daan, malapad ang highway, mga kapatid, komportable ka. You are driving with speed, mga kapatid. But if you are in this way na tinuturo ng ating Panginoon, yung makipot na daan, no? Strive to enter in a narrow door, for many, no? I say unto you, such, no? Each to enter in, and shall not be abide, no? So be able. So yung marami, no? Maraming hindi makapasok dito sa makipot na daan sapagkat iilan lang, mga kapatid. Hindi lahat. Few are chosen. Many are called, but few are chosen. So, we are very fortunate. Sabi ni Sister White, we are a peculiar people. Though we are sinful, we are the militant church. We are combating against Satan, mga kapatid. We are fortunate because isipin ninyo, mga kapatid, tayo lang Adventist ang may aral na ganito. Alam niyo ba nung ako'y Catholic and INC, hindi ko alam itong 2,300 days prophecy. So 2,300 days prophecy, share ko sa inyo, mga kapatid. Kaya sabi dito, ask for the old paths. Tanungin natin yung mga dating landas. Ito yung dating kasaysayan ng ating church. The 2,300 days according to the yung magandang balita, Biblia, ang sabi doon, no? After 2,300 days, the temple will be restored. What temple will be restored after 2,300 days? There's none. However, as we further deeper into the study, after 457 BC up to 1844, mga kapatid, not just about the Sabbath keeping is being restored. It is also the health of the people through the health reform is being restored. That's why this restorer of all paths, based on Isaiah 58 verse 12 to 13, tagapagsaayos ng mga nasirang dako. Pag binasa nyo yun, yung mga hindi naglalayo ng paa sa Sabat, therefore, the restorers are the Sabbath keepers. And that time, in 1844, the Seventh-day Adventist, the supposedly Seventh-day Adventist, began its mission since 1844. Yeah. So they are proclaiming the message of the incoming return, the imminent return of the Lord, mga kapatid. Hindi ko po alam yan. Kayo ba? Alam niyo ba yan? Hindi na. Actually, nung nag-aaral po ko theology, hindi ko na alam yan. Hindi ko alam yan. Just you look at it, mga kapatid. Daniel 7,
Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, 12, Revelation 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. That is the full imagery of the church history of the Seventh-day Adventists. Ngayon lang ako nakakita ng tinatawag na biblical map as to you can trace back the origin of the Seventh-day Adventist. No? Hindi nyo makikita. No one can explain that their church originated in a prophecy that you can locate and originate to a biblical map na connecta ang fulfillment dito lang sa Seventh-day Adventist. Amen. That's why we are very fortunate that we are here, mga kapatid. So, that's why, no, Jesus makes us similarly today that whoever crosses that path, si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan ng sino mang lumakad sa Kanya. Walang makatatawid patungo sa Ama maliban lang sa Kanya. Walang makakapunta sa langit liban sa ating Panginoon. No? And sabi dito mga kapatid, there is none other name, okay, for salvation. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay upang ikaligtas ng tao. Acts chapter 4 verse 12. There is no other way. That's why when we sang trust and obey, and sabi doon, there is no other way than to trust and obey. Because, mga kapatid, Jesus is our only way. If you are making your walk sa sarili mo, meron kang sariling mundo, bumalik na. Ano ang panawagan ng Revelation 13? Ang sabi ng Panginoon, ito ang ayoko sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Bakit kaya ang Bible, gusto mo na mag-move on, ayaw pa rin. Lagi mo mabalik sa nakaraan. Gusto mo na mag-move on. New Testament na tayo, Lord. Bakit pinababalik mo na naman kami? Because may matututuhan tayo sa nakaraan. Katulad nito, pagka tayo naliligaw ng landas, mga kapatid, we just look upon Jesus. Because, mga kapatid, pagka tayo naliligaw, walang ibang pauwi. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Ipaghahanda ko kayo ng dako palalagyan sa bahay ng aking Ama. At kapag ako'y dumuon, susunduin ko kayo at dadalhin ko kayo roon kung saan ako dumuon para magkakasama. Walang ibang mapapatungo sa tunay nating tahanan kundi ang ating Panginoon. Kaya, if you are losing track, sometimes yung mga kabataan, like me, 26 pa lang ako. Yung mga kabataan, tulad natin, yung mga kabataan na tulad natin, mga kapatid, dahil sa sobrang stress ng academics, nalo-lost touch na. What do you mean by lost touch? Yung spiritual dryness. Alam niyo ba, gusto ko lang munang mag-share. Okay? Gusto ko po mag-share sa inyo. I-share ko pa ba or wag na? Share. Okay, kasi mga kapatid, may natulungan akong kapatid natin na may spiritual dryness. Hollister siya at AY leader. Dati. And canvas
canvasser din siya. So, ang dami niyang ginagawa, no? Canvasser, AY leader, chorister. Yan. So, nung dumating ako sa church, doon sa Muntinlupa, specifically sa Sukat, Muntinlupa. Itong sister natin na ito, nung AY, syempre, AY, activity. And sometimes, like that, no, yung ating kapatid, umiyak. Bigla siyang umiyak. Pinagbabawalan to siya ng tita niya na magsimba kasi Catholic yung tita niya. Then, may work siya as call center. No? Gaya ko, I worked before no pandemic as call center. However, I do not make my I am not attending my work during Fridays. I wrote a letter to the company that I was an Adventist. No? So, ayun ang panindigan ko. So siya, hindi niya nagagawa. And then, itong ating sister natin ito, broken-hearted. Broken-hearted, namatakpo ko. So, spiritual guidance talaga siya. Hindi niya, sabi niya, hanapin ko muna yung aking sarili. Sabi, nawala ka ba? Ito ka na nga. Sabi ng lalaki, sabi sa akin ng lalaki, sabi, kailangan ko doon ng time, bigyan mo ng relo. Sabi niya, kailangan ko ng space. Oh, gawin mo astronaut. Sabi ko, hindi ano yan. That's not the reason na nakapunta ka ng gwapong Adventist patol. Ano? Ang grupok. Ngayon, nung kinausap ko yung elder, sabi ko, Dad, may trabaho ko ba na walang private? So nilakad ko rin yung pati tutuluyan niya. Doon sa isang kapatid, naging na yung narayan niya. Lalo mo siyang dinalaw doon. Ngayon, anong nangyari? Siyempre, pagiging broken hearted niya, hindi ko na siya tinulungan doon. Uy, ayoko maging rebound. Ngayon, ang in-offer ko sa kanya, maging ministry partner ka sa akin. Siyempre, call center siya. Ang galing, napakagaling. Magba-Bible study kami, bahay-bahay. Nagdala ng mga kapatid. Sige, sabi ko sa kanya, pray ka. Pagka-pray, may nag-preach na ako, ang gano'n, tulog na! Sabi ko, grabe partner to. Oh? Ngayon, mga kapatid, katagalan, itong babaeng ito, kasi sa marupok ka siya, nahulog. Sabi ko, sister, sabi ko sa kanya, alam mo, dalawang buwan pala tayo, magka-ministry partner, o ganyan. At saka, sabi ko sa kanya, lagot ako sa tatay mong elder kapag nalaman na na-fall ka sa akin. Kasi unang-una, wala naman akong, hindi ako pumapayag na magpapalibaw nito. Sa kanya. Ako sabi niya, wala daw siyang makita ng lalaking katulad ko. Talaga wala kami makita ng lalaking katulad ko. Isa lang ako! Wala akong kapal! So alam niyo, mga kapatid, make the story short. Yung spiritual dryness niya bumalik. Nag-boost daw yung kanyang spiritual dahil sa pag-invite ko sa kanya sa ministry partner. Sabi ko, no. Christ is working in you. There is a purpose kung bakit mo ko nakilala after your breakup. Pero hindi para maging rebound. Sabi ko sa kanya, kundi para tulungan ka. Tulungan ka na makabalik sa Panginoon. Di ba sabi sa kanta, you raise me up so I can move the mountains. Ba? I
I raised him up to the help of the Lord. Eh sa akin siya natingin na full tuloy si sister. Eh, alam nyo, mga kapatid, hindi ko niligaw. Alam nyo kung bakit? May isa akong qualification sa babae. Ito, pasensya na kung isisingit ko ito. Pasensya na kayo, kasi single eh. Okay? Okay. Ang qualification ko po mga kapatid na ibinigay sa akin ng Panginoon, yung kaya umubuhat na libro. Like Ellen White. You know why? Layman po kasi ako mga kapatid. And if I am trying to sell our health books, she must carry it. Alam mo na ako. Okay? So, pwede naman ako magbuhat kasi alam nyo, ang mga babae sometimes, they tend on, kami mga lalaki ang taga, bit-bit. Ang arte. Kami taga bit-bit talaga lahat. Lahat na. Para po si JC. Lahat na lang. Tapos, kakapit pa. Ba pala. Okay? So, as for the old paths, mga kapatid, the words of Jesus are relatively old by today's standards. So what happened to Israel appears to, so with many today. So as described by Jeremiah chapter 16 verse 15, they are stumbled. Israel had stumbled. Why? Because they had forgotten God. So Jesus established a highway for us to follow. Mga kapatid, ito po, ang mga Israel ay nangatisod sa kanila. Bakit? They don't want to be improved. Yung mga star, mga kapatid, gusto nila yung strict observance of the Sabbath. Huwag na tayong maligaw pag-Sabbath. Huwag na tayong magsipilyo. Huwag na tayong mag-umo. Huwag na. Bawal sa Sabbath. Oh, pakamatay na lang tayo sa gutom. Huwag na tayong magluto sa Sabbath. Now, mga kapatid, na-stumble sila because they think that the ways of the Lord is too old. Ayaw ni Lord ng Mobile Legends. Ang uwi naman ni Lord. Ayaw ni Lord ng basketball. Ayaw ni Lord. Ang uwi naman, pagka naglaro ka ng online games, ang libutan agad. Oo, mga kapatid, ganun talaga. Those who love the world, hindi yan sa Diyos. Mga kapatid, ha? So, itong Biblia ito, bagaman ito mga kapatid ay matagal na panahon na. 2,000 years it has been written and it is being completed. Mga kapatid, it is not old enough. Even the writings of Sister White, ano sabi ni Sister White? Her writings is still living up to date. So we don't need another prophet for the people of God. Dahil ito, salita ng ating Panginoon, buhay ito, tumatagos ito, hanggang sa kalamang-lamang loob natin. Buhay ito, mga kapatid. Until today. Okay? So, hindi ito luma. Ang iba kasi nakakalimot. Alam niyo kung bakit? Ito kasamaan. Alam niyo itong Bible na ito, kung hindi sa aparador nakalagay, alam niyo kung saan? Nandito. Kaya minsan, kapag hiniram ng layman sa bahay, kilikili talaga. Pero, minsan, amoy ang kampong. Makita sa aparador eh. Di ba? Kasi yung nagdadalaw po kung ganun po, mga kapatid. No? Yun po ang kasamaan. Mayroong mga nakakalimot na sa worship. Kasi gusto man, batang Quiapo. gusto.
during the night worship, nanonood talaga ng batang Quiapo. Ha? So, ayaw din na mag-morning worship. O haling devotional. Alam niyo mga kapatid, hindi naman po perfect ang inyong lingkod. Hindi po. Katulad din po ko ninyo, minsan nakakalimot sa Panginoon. At ipinapayo sa atin mga kapatid na bumalik, no? Bumalik sa mga dating landas, no? So early disciples were careful to follow mga kapatid. So now, mga kapatid, ang Panginoon ay gumawa ng highway ng daan upang tayo makabalik doon to the church, mga kapatid. And yet there are many pathways that would lead us to astray, such as the doctrines of man, such as philosophies of men, and others as packaged as new and improved. No, mga kapatid, ito yung mga doktrina na nagsisilabasan ngayon. Bibigyan ko po kayo ng 5. 5 lang, kasi marami ito. Pero kung gusto nyo talaga ng malalimang pag-aaral, pwede nyo po kayo message sa Facebook. At sa tulong ng Panginoon, mag-aaral po tayo pare-pareho, no? Una, katulad nito, mga kapatid, traditions of men or doctrines of men. For example, yung tinatawag nilang dispensation. Ang dispensation, ito yung hinahati yung Biblia, mga kapatid, sa mga panahon. Ang sabi nila, ang Sabat ay ginawa para sa taong Hudyo. Dahil iniutos lang yung Sabat sa Hudyo, sa panahon ng Hudyo. Mali. Yung doktrinang ganun, mga kapatid, ang tawag ng dispensation na nagmula kay Jesuit Rivera noong 1591. That is the doctrine of men. Huh? Number 2, yung vaccine na ginagawa natin 666. Remember mga kapatid, the 666 or the mark of the beast is the mark on the forehead, and the right hand is the vaccine being vaxxed in the forehead. So kailangan kita ng tao na binabakunahan sa noo. Pero ba? Wala naman. Because the mark of the beast, mga kapatid, is worship. Ilalagay sa isip at ilalagay, mga kapatid, sa paggawa. And that is not the vaccine. That is the doctrine of men. Kanino galing yan? Conspiracy theorist. No? Katulad nito, yung vegetarianism, kapag ikaw, hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas. Maling doktrina. Wala kong ganyang sinasabi si Aaron. Pangapat, mga kapatid, yung mga tradisyon ng mga Roman Catholics, it is unbiblical. Like the purgatory, like the prayers for the dead, ang patay, mga kapatid, hindi buhay kundi patay. Walang nalalaman. Okay? Ang iba, mga kapatid, nakakalimot ang ginagawa, alam niyo ang ginagawa? Meron pa po ba ating happy birthday in heaven mo? Ganon, ha? Ganon. Meron. Ha? Walang ganon, ha? Walang ganon. And lastly, mga kapatid, like the philosophy of men, and yung titawag nilang new and improved doctrine, mga kapatid, ay ito yung tinatawag nilang rapture. The secret rapture, which is in-invento ni John Darby in the 16th to 17th century. We don't subscribe to it. So don't follow it. So maraming mga misconceptions about the doctrines and the traditions of men. Don't be fooled by this, mga kapatid. So my conclusion, do you desire to have rest for your soul? The path to its rest is an old path, found only Him who lived and died for our sins nearly 2,000 years ago.
when doctrine has been faithfully preserved by His apostles in the New Testament. Mga kapatid, pagka kayo'y naliligaw, spiritually, doctrinally, mentally, isa lang ang ating Panginoon Kristo. Katulad ko mga kapatid, ang nagbigay sa akin ng daan patungo dito sa iglesyang ito ay hindi po kahit sino. Lalong hindi si Pastor Jerry Paulino ng Novaliches Seventh Adventist Church. At lalong na hindi po si Elder Edison ng Novaliches, kundi ang ating Panginoon. Okay? So, siya lang po ang nagturo sa akin dito sa Seventh Adventist. At siya po ang dahilan mga kapatid na tayo ay Seventh-day Adventist. Kaya kung naliligaw tayo, spiritually, mentally, physically, hindi ko alam kung physical, yung emotionally, always look back to Jesus. Sa ating mga kapatid, for example, broken-hearted, balik lang kay Jesus. Amen. Bakit? Ang Panginoon hindi ka sasaktan. Hindi ka iiwan. At lalong-lalo na ang pangako hindi mapapako. Kaya dalangin natin mga kapatid, pagka tayo naligaw, mga kapatid, always strive to holiness mga kapatid, sapagkat hindi tayo makakalapit sa ating Panginoon kung hindi tayo sumusunod sa Kanya. Okay? So, ang way lang mga kapatid for us to have Jesus is to be holy. So, kapag ka tayo naligaw, hingi lang tayo ng tulong sa ating Panginoon. Sa Kanya na. Hindi kahit kanino. You don't rely or dependent to others, but only to Jesus. Kasi, kung magdidepend tayo sa ating sarili at sa iba, sila rin, mga kapatid, they are faulty and sinful. They don't know how to save Jesus. So, only Jesus is the map only to heaven. Amen? Amen. So, panalangin natin mga kapatid na tayo ay i-guide ng Panginoon. Kung tayo ay naliligaw sa ating buhay ngayon, ibalik niya tayo patungo sa Kanya. Alam niyo yung hanggang 2 beses? Una yung nilikha kita, ikalawa ay piniligtas kita. Laging babalik. If you are lost, the way is Jesus. Salamat mga kapatid sa pagkakataon na inyong pinakaloob sa inyong paglingkod at kay pagpalain ng Panginoon. At bago po ako bumupok mga kapatid, kung mamarapatin at loloobin ng ating Panginoon, ay subaybayan, supportahan niyo rin po ang aking ministry, ang aking YouTube, nandun din po sa aking pangalan, Brother Denmar Santiago, and sa Facebook, gayon din. Pero mas madali kung mahanapin niyo yung aking ministry na ayon sa nasusulat ministry, mga kapatid. So, yun lamang po, maraming salamat and happy Sabbath sa ating lahat, and God bless us all, mga kapatid. Amen. Salamat po, Brother Denmar, sa iyong nakapanahong mensahe. Para sa tugon, awitin natin ang awit na Trust and Obey sa hymnal number 403. Tayo pong lahat ay tuloy.
Diyos na makapangyarihan sa lahat na may-ari ng aming mga buhay at may liktang ng sarsilupong Panginoon. Pinupurihan at pinapasalamatan at tinuluwalhati namin ang dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihang loob sa bawat isa sa amin at kayo sa pag-ibig na inyong pinamamalas, Panginoon, sa ating mga kapatid, Panginoon, sa mga oras sa ito, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa iyong mga katotohanan at yung salita, Panginoon, at yung pagpapala sa amin at tinanggap namin ngayong araw na ito ng Sabat, Panginoon. Nawa ang mga ito, Panginoon, ay aming dadalhin hanggang sa iyong muling pagparito, Panginoon, at sa pagsalubong namin sa iyo, Panginoon, dalangin namin magkakasama kami at walang mawawaglit kahit isa sa amin, Panginoon. At Panginoon, dalangin po namin na ang aming naging pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa iyo at nawa, Panginoon, ikaw po ay nalugod at napalanganan. Tanging ikaw lang po ang naitaas sa aming ginawang pagsamba, Panginoon. Sapagkat sa iyo lamang po ang lahat ng karangalan, ng papuri, ng luwalhati, magpakailanman, Panginoon. At tanging sa iyo lamang ang pagsamba na tamang igawad ng bawat isa sa amin at hindi kahit kanina, Panginoon. Panginoon, kinikilala namin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, kung hindi naman po labag sa inyong kalooban ang kahilingan ng iyong likod, Panginoon, ay anuman ang dalangin at hindi mababanggit sa panalangin ito na kahilingan ng iyong mga likod, Panginoon, ay iyo pong ipagpala sa bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ito po ay magagamit po namin bilang pagpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo at lalong pagkakilala at paglilingkod sa iyo habang kami po, Panginoon, ay nabubuhay. Sa sanlibutan ito, hinihintay ang iyong muling pagparito. Kaya naman po, Panginoon, anuman, Panginoon, kung mayroong may mga kasakitan, kapansanan, Panginoon, at mga kabalugan, Panginoon, kalungkutan, Panginoon, o ano pa mang mga balakid, Panginoon, upang ikaw ay sambahin ng iyong mga lingkod, Panginoon. Ito po ay alisin mo po sa kanilang mga buhay, Panginoon, sapagkat, Panginoon, alam po namin na ikaw ay Diyos na maibigin at maawain, Panginoon, sa iyong mga lingkod. Dahil, Panginoon, kinikilala namin na kung ito ay wala sa amin, Panginoon, ay wala kaming magagawa. Kaya, Panginoon, dalangin namin na kami sa muling paglabas namin, Panginoon, sa mundong ito. Pagkatapos ng pagsamba namin ng araw ng Sabat, Panginoon, ay haharap kami sa mundong ito. Nakasama ka, Panginoon, pinagpala kami at makakasama ka namin. Di lamang sa buong sanlinggo, Panginoon, kundi sa buong buhay ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na dinilig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Cheer up the pilgrims,
ako, makakalimutan ko na eh. Ay, salamat. Okay.